Ayan po, magandang umaga, Andy. Magandang umaga doon sa mga nasa Estados Unidos at doon sa Cayman Islands. Magandang gabi naman po para doon sa mga kababayan natin na nandiyan po sa Pilipinas. Ayan po, ayan. Madami na naman po tayong pag-uusapan at tatalakayin sa gabing ito mga bossing. Kaya po, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, dapat pindutin nyo na yung subscribe button upang sa ganun hindi kayo nahuhuli doon po sa mga usaping political po kagaya ng mga ito mga kababayan. At paano po gagawin yon? Simple lang po. Diyan po sa ilalim ng inyong sa ilalim, no, makikita nyo yung subscribe o pindutin nyo lang po yon. Okay? Tapos sa ilalim naman po ng pangalan ng Mark Ramos, nandiyan naman po yung like. Pindutin nyo lang po yung like upang sa ganun mas ikalat ni YouTube yung ating mga tinatalakay sa araw-araw at sa ating mga pagla-live. Pero syempre i-shoutout ko muna yung mga kanina pa po nandiyan sa comment section. Kagaya ni Gerardo Ramirez, nandiyan na. Si Aurelia Adena, si Chai Cher, uy, kamusta ka na? Magaling ka na. Yan. Ang founder ng Cereza Post, nandiyan si Ching Toledo. Sino pa nandiyan sa ilalim? Si Lolo Yumi. Si Lolo Yul ng Miami. Nandiyan din po si Marge ng Cereza Force at buong Cereza Force family, si Dut Pintura nandiyan din. Umpisahan na po natin ito mga kababayan. Ano po? Ang umpisa natin dito mga bossing, ito ngayon lang ko po nakita. Ngayon ko lang po nakita mga boss G Pamo, sir. Ano po ito? Ito po, ang sinasabi dito sa balita na ito ng Daily Tribune po ay Quezon City Court, no? Junks 1 billion case versus Romualdez Co and other po, si Romualdez, pati si Saldico. Ang dahilan, ano po ang dahilan mga kababayan? Ay dahil daw po hindi nabayaran yung filing fee, mga boss Chief Amo, sir. No? Flood control case dismissed, Quezon City Court dismissed a 1 billion civil case against former House Speaker Martin Romualdez, Bicol Party List, Saldico, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, and other respondents over alleged anomalous flood control project after the plaintiffs failed to pay the required filing fees. The court ruled that it did not acquire jurisdiction over the case due to the non-payment, leading to its dismissal. Yan po mga bossing. Ipinaalam at pinakita lang namin po sa inyo yan mga kababayan. Ngayon po, alisin na natin ito. Dumako muna tayo doon po sa nangyari, no? Dumako muna tayo doon sa, ano ba tawag nila doon, sa White Ribbon. Kasi po itong mga DDS, mga bossing, ito pong mga DDS, nagpupumilit po sila na makapasok, nagpupumilit po sila na makaakyat ng entablado. Etong sila Mike Defensor, etong sila Baligod, at etong 18 Marites. Di po ba nasabi na mga kababayan na walang kulay doon? Alam naman po natin kung anong kulay etong merong mga ito. Yung sila Mike Defensor, yung 18 Marites, sila Baligod, etong si Ilong Ranger na tinatawag ng ibang mga nambabas sa kanya. Pakitingin, panoorin nyo po ito mga kababayan. Talagang nagpupumilit. Tsaka gawain na po nila ito pumunta doon sa mga rally ng iba at pagkatapos ay sasabihin rally nila yon. Ito po. Okay, Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor na magsalita sa taas. Yan. Di ba? Siga. Bakit? Magtatanong lang tayo, bakit hindi kaya sila bumuo nung kanilang sariling rally? No? Mga DDS, hikayatin, imbitahan na pumunta doon sa kanilang parally. Or siguro po dahil wala nang nakikinig at wala nang umaattend doon sa kanilang mga parally mga kababayan. Kaya ang ginagawa nito, yung tipo bang over the backward. Over the backward tayo doon, tapos sabihin natin, rally natin o parally natin iyon. Di ba? Kasi ultimo po, kalahati na lang nung covered court, hindi pa humapuno, mga kababayan. Kaya ang ginagawa nila, over the backward, makisali tayo doon. Tuloy.
Bitaan niya yung mga 18 Marines na tumayo sa taas dahil sila yung mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon dito sa Anak ng putik naman. Hindi na nagsawa sa 18 Marines, sa 18 Marites. Yan na naman. Tapos ano gagawin po nila? Oh, tatayo sa likod ni Baligod. Magsasalita si Baligod. Sila nakatayo lang. 18 Marines, 18 Marines. Kayo ng 18 Marines, hindi naman nagsasalita yung mga kulokoy na yan eh. Oh, panay lang. Kumbaga, pahapyaw-hapyaw lang eh. Kapag ka pinapunta doon sa Senate Blue Ribbon Committee, mga bossing, ano, nagsasalita po ba? Hindi. Di ba? At ang dami pa nilang dahilan ngayon, mga kababayan. Inimbitahan ni Erwin Tulfo doon sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee. Aba, ang sabi, pupunta daw sila kapag ka nag-inhibit itong si Senator Erwin Tulfo. No, ayun, sinagot sila. Sabi, opo, handa po akong mag-inhibit. No? Para lang po matuloy itong hearing at dumalo yung 18 Marites. Ano po ang ginawa nila? Biglang pinakitaan tayo ng picture ni Kiko Pangilinan naman. Kasi natunugan nila kay Erwin Tulfo, narinig nila kay Erwin Tulfo na kapag ka si Erwin Tulfo ay nag-inhibit kay Francis Kiko Pangilinan, ipapasa yung pag-lead po doon sa saan ba to? Sa Blue Ribbon Committee. Di ba mga kababayan? Kaya ang diskarte nitong mga ito, mga bossing chief amo sir, lahat po ng hahadlang sa kanila, lahat po ng hindi sumasang-ayon sa kanila, may maleta. Ganyan ang style nila. Kaso wala naman, tiklop naman po mga kababayan eh. Tiklop po, kagaya niya, kay Sharon Cuneta. O, tiklop. Di ba? Biglang, hindi naman po kasama. Biglang ganun na. Walang paninindigan, no, mga bossing. At ang maniniwala lang po dito, mga kababayan, sa mga ganito, ay mga DDS lang po. DDS na hardcore na mga utu-utuho, mga kababayan. Di ba? Oh. Pilipinas. Ngayon po, welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally, na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At Pero kayo, para sa mga Duterte lang naman kayo eh. Para isalba lang naman eh. 'Di ba? Ang mga Duterte, yun lang po ang pakay nitong mga ito. Sabi ni Dot Pintura, ay may nakapasok na pusit na itim ang tinta. Hayaan nyo lang siya dyan. Okay lang yan. Pampadami ng views natin yan. kami yung sinabi nila na dapat ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Ano sasabihin nyo dyan? Sa araw-araw na napapanood po natin mga kababayan, lalo na si Abing Sulit ng California, USA, ang napapanood lang at sinasabi ninyo dyan, puro anti-Marcos at puro pro-Duterte. Mga kasinungalingan. Para lang maipagtanggol yung mga Duterte. Di ba? Yun yung lagi nating naririnig sa kanila.